Hi, good day po. Since we are in Genyo Day, our main topic is all about metabolic reactions and energy transformation, the ATP and ADP cycle. So last time or last lessons na-discuss natin si four major biological molecules. Then sumunod si metabolism and enzyme. Now let's proceed to know what is ATP. So in this module po, we have three learning objectives rather. So number one, describe how energy is stored in ATP molecules, in the molecules of ATP. So last time na-discuss natin si four major biological molecules, which is yung carbohydrates, protein, uh, nucleic acid, and then fats. So they are the four biological molecules which is the main source of energy. And na-discuss din natin si enzyme and metabolism. So yung four major biological molecules kasi, yung carbohydrates, protein, hindi kagad yan pwedeng magamit natin. So it needs to be metabolized during metabolism process and then ma-convert into smaller molecules. Most commonly, ang main product is ATP. Next one, describe how cell use ATP to drive energetically unfavorable reactions. And then lastly, explain couple reaction process and describe the roles of ATP in energy coupling and transfer. By the way po, just wanted to remind everyone na itong topic natin for this video lesson ay hindi po ito yung pinaka-main coverage. Kumbaga, padadaliin ko lang siya kasi discuss ko din naman siya personally. So, there are parts na possible lumabas, kaya hopefully mapanood nyo po yung video or you have to pay attention with this video kasi needed naman talaga siya at lalabas nga po sa exam. So now, let's ask ourselves how energy works nga ba? Bakit nga ba natin kailangan ng energy? What drives us to work? So, mainly, all organisms continue to live because of energy. So, kung wala tayong energy, walang essential process of life. So, si energy, kinakailangan yan to fuel us para magawa natin yung mga daily activities na needed natin. But how the organism from bacteria and fungi to plants and animals use energy? So, paano nga ba nila ginagamit yung energy na yun? Tayo as humans kasi ginagamit natin yung energy for our daily activities. But also with plants then and animals, they use energy to sustain lives and also to function it with regards to their life processes. Yun yung pinaka-main purpose ng energy with different kinds of organism. So now, let us know what is ATP since ito naman yung pinaka-major topic natin. So ATP is said to be the energy currency of life. So kung tayo, in real life, para mabuhay tayo, kailangan natin ng pera para mabili natin yung mga bagay na gusto natin. Now, si ATP po nagiging currency or pera para makagain tayo ng energy. So kung wala tayong ATP, wala tayong energy. So that's short lang po. So imagine that organism as a machine. ATP is the organism or the battery. It controls the amount and timing of energy to be used and released within the cell. So ATP is vital for many chemical reactions to occur, some of which are done to replace lost molecules. So si ATP po, as you can see here, ito po kasi yung mismong structure ni adenosine triphosphate. So, we have adenine, ito po iyon, the ribose,
and also the phosphate. So, tinawag siyang ADP it because it contains nga po as adenine, ribose, at tinawag siyang triphosphate because it has a 3-phosphate group. Tatlo po yung phosphate niya. Kung nakikita niyo po sa gilid yung mga below, that is the phosphate group. So, how does it works nga ba? So, paano nga ba nabubuo si ATP? All cells have a small storage of highly charged ATP molecules, specifically located in cytoplasm. Bakit nga ba kay cytoplasm? As we remember, last time, ng first quarter, as we tackle cytoplasm as the sites of physiological processes, especially metabolism. So, si cytoplasm, malaki yung function niya with regards of storing highly charged ATP. The adenosine and 3 inorganic phosphate groups are all bound together in sequence. Each of the phosphate groups has a great energy potential that can be used in any cellular activity. Sa cellular activity, especially in creation of energy, laging pumapasok dito si cellular respiration. So, lagi nang connected yan with regards to creation of energy. Yung Krebs cycle, Calvin cycle, yun po ay part na din ng cellular respiration, especially the starting point, which is the glycolysis. So, we have two types of energenic reactions. Una is the endergonic reaction. When we hear the word endergonic reaction, we have to rely the prefix from the word itself, endo. It means to absorb or papasok sa loob. So, energy is a basic requirement for chemical reaction to commence. In fact, chemical reactions require more energy than what you get. So, endergonic reaction are non-spontaneous and usually occur in organism because they need to synthesize complex molecules such as fats, amino acids, and sugar. Again po, sa chemistry po, the more na mas mahaba po or complex yung molecules, the more na mas unstable po yung mismong compound. Now, we have to break down that compounds or complex molecules to create energy. The more na nahati siya into smaller, the more na nagiging stabilized po siya. Ganun po yung mismong idea on how certain compound stabilize. So, example po ng mga endergonic reaction natin is include photosynthesis. Bakit po kaya nasama si photosynthesis? Kagaya po ng sinabi ko kanina, from when we heard the word endergonic, we have to rely with the prefix po. So, si prefix po, from the prefix itself, endo or ender, so it means enter or papasok or nag-absorb tayo. Now, sa photosynthesis process po kasi, diba, ang ginagawa ni plants, especially the chlorophyll, is to absorb lights. So, ina-absorb niya yung mismong lights, kino-convert niya yon into starch. So, starch, i-convert into glucose hanggang sa ma-breakdown siya ng ma-breakdown into smaller pieces hanggang sa mag-release ng energy na magagamit natin with regards to our daily processes, especially with the plants. So, most commonly kasi sa photosynthesis, meron niyang two types of product. Merong main product and merong byproduct. Ang main product ni photosynthesis is the glucose. So, napaka-importante ni glucose, especially with regards to creations of energy.
And then, ang byproduct is the oxygen. So, yun lang naman yon. So the breakage of ATP is a hydrolysis reaction, a process breaking the chemical bonds by using water, while phosphorylation is attachment of phosphate group to a molecules or an ion. Okay, balik po tayo dito. Para mas madaling ma-discuss yung mismong creation of energy during ATP and ADP cycle, let's look with the pictures. Ito ay one-way cycle lang po, circular cycle. Una, meron tayong ATP. So, si ATP po, kapag mababawasan, si ATP po kasi is unstable yung energy niya. So, the more na nababawasan ng isang phosphate group, nagre-release tayo at nagiging stabilize. So, ang tawag natin doon sa pagbawas ng mismong isang phosphate is hydrolysis. Now, magiging ADP po iyon. Since nabawasan po ng isang phosphate. Tatawagin natin siyang ADP as adenosine diphosphate or ADP po ulit. Again, ADP stand as adenosine diphosphate. Di na lang po kasi natanggalan po ng isang phosphate group from triphosphate or galing sa tatlo. Now, si ADP po, mag-a-add ulit ng isang phosphate group. Ang tawag po natin doon ay dehydration synthesis or tinatawag din siya with other term or also known in other term as phosphorylation. Now, kapag yan ay naging ATP, continuous lang ang cycle, magre-remove, mag-a-add, magre-remove, mag-a-add, pero ang mainly product is creation of energy. The more na tatanggalan ng isang phosphate, nagre-release tayo, mag-a-add na naman tayo ng phosphate from ATP para maging ATP. Si ATP, mababawasan, magiging ADP. So, continuous lang ang mismong cycle para ma-support yung energy na kinakailangan natin sa katawan natin that we can use for our daily life activities. Okay, let's talk about naman with regards to exergonic reaction. On the other hand po, when we're going to compare endergonic to exergonic po, si endergonic po ay non-spontaneous, while si exergonic naman po, siya po ay spontaneous or favorable with chemical reaction wherein the products are at the lower energy level than the reactants. In this case, the reaction releases more energy than what was required. So, we have different ways to compare them kung ano nga bang pinagkaiba. Again, pag sinabi pong exergonic reaction po, we release certain energy. While endergonic naman po, we absorb. And then for the energy, since magre-release tayo, that is negative. And then kung magre-receive tayo, that is positive. So for comparing with regards to energy of reactants, so si exergonic po has a higher than the product. And then si endergonic naman po lower than the product. So with regards to input of energy, sa exergonic po reaction, not required na po ng input energy. Hindi na natin siya kinakailangan. While si endergonic reaction po, kinakailangan natin, required po siya. Kasi kung wala po tayong i-input, wala pong mapaprocess, wala pong lalabas or makikreate na energy. For example, kung wala tayong glucose na gagamitin, walang
i-break down, definitely walang energy na makikreate or walang ATP na makikreate. Spontaneity, si exergonic naman po, siya po ay spontaneous, while kay endergonic po, siya po ay non-spontaneous. While kay exothermic or endothermic, again, pag sinabi pong exothermic, nagre-release tayo. Pag sinabi pong endothermic, nag-absorb or papasok. Now, let's talk about with regards to circadian rhythm. So, balance in anabolism and catabolism is maintained by circadian rhythm, which maintain regular or pattern process in the body within 24-hour cycles. But, nasisira po ito kapag ang habits natin ay mahilig tayong magpagutom or yun, kulang parati sa tulog. So, yung metabolism natin, yan po ay nasisira. Yung nagme-maintain po, ang tawag natin doon ay circadian rhythm. So, ano nga ba yung main function ni ATP? Una, for chemical works. So, ATP provides the energy required for producing complex substance such as biological molecules. So, kailangan natin sa ATP for chemical works. Paano po ba sir yung mga sinasabing biomolecules na yan? So, again, we have major types of biological molecules. We have carbohydrates, we have protein, we have nucleic acid, and then we have fats. So, sa pag-create po, or pag-produce ng complex substance such as biological molecules, napakahalaga ni ATP for chemical reactions. For example, yung anabolism reactions or process. So, ginagamitan po natin siya ng ATP energy. So, ang difference with regards to catabolism, si catabolism kasi nagre-release ng energy, while si anabolism required na gumamit ng energy to make certain or complex biological molecules. For example po sa codons. Okay, si amino acid po ay simple units ni proteins. Now, si protein, for example po, meron tayong proteins. Dadigest natin yun through catabolism to simple units. So, magre-release yun ng energy, which is the amino acid. So, ano nga ba yung importance ni amino acids with regards to codons? Si codons po ay kada isang codons natin sa DNA, for example po, yung guanine, binubuo po yan ng 20 nucleotides. Now, para mabuo yung isang nucleotides, kinakailangan natin ng madaming amino acids. So, para mabuo yung mismong sapat na amino acid, para makabuo tayo ng nucleotides, kinakailangan natin ng ATP for chemical works po. So, yun po yung isa sa main purpose nun. So, kung walang ATP, definitely walang magpo-process para makapagbuo ng certain large complex substance, especially with regards to biological molecules. Napakahalaga niya rin with regards to cell replications kasi yun, when we're going to create a new cell, nire-replicate natin yung DNA na meron tayo. And bawat parts ng DNA natin, napakahalaga niya. So kung magkamali lang, magkaroon lang ng complication with regards to replication, definitely magkukause yun ng certain disease. So next one po ay functions of ATP, which is the mechanical works, yung pinaka-movement.
Now, napakahalaga ni mechanical works or ni ATP rather with regards to mechanical works kasi si ATP po ay nagpo-provide ng energy to function certain cells na meron tayo. Unang-una for excretion. Sa loob ng cell natin, kapag mag-release tayo ng mga substance or molecules, so we need to have certain energy para ma-release yun. So, for blood po or for heart, for cellular respiration, so para mag-pump yung heart natin, it needs to have an ATP or energy, certain energy, para mag-pump yung heart natin. Then kapag nag-pump yun, diretso na po yung process ng blood circulations natin. So, napakahalaga ng ATP with regards to mechanical works. Next one po is the function of ATP with regards to transport works. Again po, when we going to excrete or maglalabas ng certain waste product sa loob po ng cell, we need to have certain energy with that, and we're going to use ATP molecules. So, for example, exocytosis process. So, mag-release tayo ng mga waste from internal of the cell, palabas po, need po niya ng energy. So, metabolism through ATP, for heterotrophs, or autotrophs, or producer, which is organism that obtain energy from other sources, foods, actually the source of ATP. So sa mga binanggit ko po, producer at saka autotrophs, mainly, nag-under ko sila ng photosynthesis, which is yung photosynthesis, kino-convert niya yung sunlight para mag-create ng foods, which is magagamit nga to make an energy, which is yung byproduct kasi, yung main product kasi ng photosynthesis is yung mismong glucose. So, si glucose po ay part din po ng major biological molecules. Kapag ginawa natin simple unit, si carbohydrates, ang main product natin is glucose or sugar. So, carbohydrates are a great source of energy. Each time you consume food enriched of carbohydrates, your body is replenished and supplied with more source of energy. Kasi paano po nangyayari dun sa mga sobrang energy na nire-release ng body natin na hindi naman natin na-consume? So, may tendency na maging adipose tissue o yung tinatawag natin na taba. Kaya yung mapapansin natin sa mga matatabang tao, minimal silang gumalaw at yun, palaki ng palaki yung mismong katawan nila. So the more na kumakain sila, nagko-consume ng food, tapos minimal lang yung exercise na ginagalaw, hindi nila nakukonsume yung energy na kinonsume nila sa pagkain or nagagamit yung energy na yon. Definitely magiging adipose tissues kaya tumataba. Metabolism through ATP using fats po. Fats are a great source of ATP. But most of the foods that we eat contain bad fats instead of good ones. So, ano nga ba pinagkaiba ulit ni saturated tsaka unsaturated? So, we consider bad fats si saturated. Kasi nga po, na-process na. And then, unsaturated naman po, we consider as good fats naman. But most commonly, saturated fats po, definitely hindi kagad siya nabi-breakdown, nagiging adipose tissues or taba. At nagkukos din ng certain disease like yung heart attack kasi po nabarahan yung puso. Next one po, metabolism through ATP using oxygen. So papasok dito si cellular respiration. Aside from our food intake, oxygen is important for ATP to function well. So inhaling deeply through the nose and exhaling through the mouth will fire up
uh, ATP production and release of energy. Now, bakit nga ba kasama si body mass index dito? So, napakahalaga po ni BMI. It's very important with your body to know your proportion, especially with that status. Kung paano ba i-consider natin yung self natin as obese, normal, underweight, or overweight. So, to calculate the BMI, madali lang naman yung pinaka-formula. Paki-remember po ito at mayroong calculation sa exam natin at possible na lumabas po ito. So, to calculate the BMI, so we have to get the weight measured in kilograms po. So, hindi po yan through other measurement. Kilogram lang po ang kailangan natin. And then, divided by height squared po. Naka-square root po yung height natin. So, sa height naman po, laging meters ang ginagamit natin. So, madalas kapag nagpapakuha tayo ng height, it's either inches, centimeters, or foot. So, kapag ganon, we have to convert it muna sa meters. So, I hope do you still remember the fundamentals of physics, especially with the measurement. So, to classify kung ano mga bang status natin with regards to body mass index. So, 18.5 less than, kinukonsider na natin siya as underweight. So, 18.5 below, kinukonsider na natin siya as underweight. While 18.5 hanggang 24.9, kinukonsider natin yan as normal. And then 25 to 29.9, kinukonsider naman natin siya as overweight. Now, 30 or greater than 30, kinukonsider na natin yan as obese. Sobrang taba na nito. So again po, to calculate the BMI, lagi po nating tatandaan na ang weight po kinaklasify into kilograms. Kapag naka-encounter kayo ng different questions na naka-ibang forms of measurement, you have to convert it. So sa weight po, hindi dapat yan naka-pounds. So dapat, or hindi yan naka-ounce, naka-mass, dapat po yan ay naka-kilogram. So, ito po, magagamit nyo po ito para ma-convert yung mismong kakayon to have the exact measurement na kailangan as per the equation. Sa length din po, again po, hindi tayo gumagamit ng foot, inches, centimeters, decimeters, millimeters. We use meters lang po. So, kung ang situation na nakita nyo sa exam ay naka inches, millimeters, you have to convert it muna sa meters. At lagi pong tatandaan, yun po ay naka-square root. Para makuha yung mismong square root na yon, kailangan lang natin siyang i-multiply by itself. So, pag sinabi namang square root, yan ay dalawa, hindi naman siya cube root. So, i-multiply lang natin siya ng isang beses sa sarili niya. Then, after nun, divide. Next one po, si body or basal metabolic rate. So, ito napaka-importante ni BMR kasi dito natin nakakalculate kung gaano karaming energy ang needed natin ma-sustains at inire-release po natin. So around 70% of human total energy expenditure is used by basal life process within the tissue and organs. Around 20% is used by physical activities and another 10% is used to digest the foods. The energy to be spent for this process requires oxygen and coenzyme to produce energy from ATP. So again po, kailangan natin ng coenzyme or enzyme it because
Si enzyme po, malaki po yung mismong role niya with regards to chemical processes. So, ang katawan kasi natin, kailangan mabilisan yung pag-release ng energy or pag-create ng energy. Hindi pwedeng mabagal. So, kung ang body natin ay nangangailangan ng hundreds of energy, sa biochemistry po, pakitandaan po na ang energy ay kinakalculate or gumagamit tayo ng unit as calories. While sa physics, magamit tayo ng Newton tsaka joules kapag energy ang usapan. Pero pag biochemistry, ito po kasing topic natin is under na po ng biochemistry. So most commonly, ang gamit nating units dito ay calories. So, kapag ang body natin needed ng 1,000 calories, definitely, kung mabagal ang process, needed natin ng coenzyme. Kasi si coenzyme, nag-play siya as catalytic reaction. So, from the word itself, catalytic or catalyst, pinapadali niya or pinapabilis niya po yung process. So, BMR is the minimum amount of energy required by the body to maintain life and complete physical and mental rest in post-absorptive states. So, several functions with the body occurs at basal conditions. So, working of heart and other organs, kinakailangan ng maraming at sapat na energy niyan. Hindi pa pwedeng babagal-bagal po. Kaya kinakailangan natin ng coenzyme. Conduction of nerve impulse, reabsorption by renal tubules, motility, ion transport across membrane. So, paano naman natin kinakalculate ang BMR natin? Again po, itong formula na nakikita nyo sa screen, you have to remember it o memorize this one kasi lalabas po ako ito for sure with your exam. So, ako po ay naglagay ng calculation sa exam ninyo. Pero to easily understand, maglalagay na po ako ng simple problem solving as an example. Madali lang naman siyang malaman. So, yung formula na meron tayo dito as practical way, so we have female and male. So, itong formula na nakikita niyo sa screen, sa taas po, sa upper sides, yan po ay came from Harris-Benedict equation. So, siya po ang gumawa nun. So, para makuha yung BMR ng babae, so, gumagamit tayo ng formula na nasa taas, BMR for female. So, BMR for female equals to 655 plus 9.6 times weight into kilograms po ang kailangan, plus 1.8 times height po. Kanina meters, no? Si meters po, i-convert natin to height. So, paano natin kino-convert yung height to meters? Kailangan lang naman natin siyang i-multiply by 100. So, for example, meron tayo ditong 2.1 meters. So, convert natin siya into centimeters. We have to multiply it. Ganun lang naman po siya ginagawa. Then, minus po with regards to 4.7 times yung mismong age natin. Atong Harris-Benedict equation, ito po ay constant na po. So, ang gagawin lang natin is mag-substitute tsaka po mag-convert if ever kinakailangan as per the given. So, for example po, number 1, to illustrate the BMR of 20 years old female that was previously used. So, as per the given, we have height of 1.63 meters. Multiply natin siya by 100 para ma-convert into centimeters. That is 163. So, ang given for the weight po ay 67.5 kilograms. So, hindi na natin siya kailangan i-convert. Pero kung ang given natin ay naka-ounce or naka-pounds at kinakailangan natin
naka-ounce or naka-pounds, kailangan natin siyang i-convert to kilograms. So, ganun po. As per the measurement na pinakita ko kanina kung paano sila i-convert. Then, sa age po, so yan. So, to start calculation po, all we have to do is to follow the guidelines of Benedict-Harris equation. So, as per we see, iba po kasi ang ginagamit, no? So, kailangan natin kunin yung sa pangbabae since female po ang given. Now, for the step 2 po, isa-substitute natin lahat nung nasa given natin na converted na. Kung merong i-convert or kinakailangan i-convert. After natin yung ma-convert po, pagpaplasin lang po natin. As you can see here, so ang ginawa for the step 2, equals or BMR equals to 655 plus 9.6 times the weight given, which is 6.5 plus 1.8 times the height po na given, which is kanina ang given is 1.63. So, kinonvert natin siya into centimeters kasi yun po ang kinakailangan, kaya naging 163. Minus 4.7 times yung mismong given na age po. After natin siyang makompute, sa math po again, kapag magko-compute tayo, lagi nating inuuna yung mga naka-close open parenthesis. So, multiply muna natin si 9.6 times 67.5 and followed by 1.8 times 163. Then followed with 4.7 times 20. Then i-add po natin yung nakuha natin sa pagmumultiply dito po sa first two pairs. And then ima-minus po natin yung sa mismong age. Now, we're going to have 1,502 calories. Yung mismong kailangan ma-consume in every day po. So, sa mga nagja-gym, most commonly, yung mga matataba at gustong pumayat, they use also this measurement para mabawasan sila or maging aware sa mga kinds of foods na ini-intake nila kasi there are kinds of foods na talaga, especially carbohydrates and protein na high with calories. So, yun lamang po and then thank you. Again, pakitandaan po ang BMI tsaka BMR. Kasi po sila pong dalawa 100% sure na lalabas po sa exam.